Minsan, parang ang tahimik na buhay ni Tess ay nakakabingi. Maganda naman ang lahat sa surface. May trabaho siya bilang marketing manager sa isang kilalang kumpanya. May maayos na apartment sa Makati at ang boyfriend niyang si Rico na halos 5 taon na niyang kasama. Pero sa ilalim ng lahat ng ito, parang may kulang. Babe, ano gusto mong gawin this weekend? Tanong ni Rico habang nanonood sila ng Netflix sa sofa. Parehong lumana ang palabas at ang tanong. Para silang stuck sa isang walang katapusang routine, trabaho, kain, tulog, tapos uulit na naman. Hindi masama pero hindi rin exciting. Ikaw na bahala. Sagot ni Tess habang iniswipe ang phone niya. Hindi siya makatingin kay Rico. Ayaw niyang makita ang parehong expression sa mukha nito. Safe, steady, pero kulang sa spark na matagal na niyang hinahanap. Noong gabing iyon, nakatanggap si Tess ng invitation sa isang networking event mula sa kaibigan niya. Sa totoo lang, wala siyang gana pumunta, pero alam niyang kailangan niyang lumabas sa comfort zone niya. Kaya, noong Sabado ng gabi, nag-ayos siya ng sleek black dress at nagpunta sa venue na puno ng mga ambitious at makukulay na tao. Sa gitna ng event, dun niya nakilala si Liam. Matangkad, may charming na ngiti, at parang may sariling mundo. Hindi tulad ni Rico na laging maingat, si Liam ay may kakaibang confidence. Parang ang dali-dali lang ng lahat para sa kanya. Hi, I'm Liam. Bati nito, hawak ang isang baso ng wine. Napatingin si Tess sa kanya at parang biglang gumaan ang paligid. Marketing din? Tanong niya, nag-aalok ng handshake. Oo, pero mostly digital. And you? Sagot ni Tess. Pilit pinapanatiling casual ang tono. Freelancer. Alam mo naman, I'm the live and let live type. Sagot ni Liam, sabay kindat. Habang nagkukwentuhan sila, unti-unting gumaan ang loob ni Tess. Nagulat siya sa openness ni Liam. Walang hiya-hiya nitong ikinuwento ang tungkol sa lifestyle niya. Kabilang na ang pagiging polyamorous. Hindi niya ito ikinaila o itinago. Wait, so you're dating more than one person? Tanong ni Tess, halos hindi makapaniwala. Oo naman, it's not about cheating, huh? It's about honesty. Walang expectations na kailangan magbago. Masaya ako, masaya sila, paliwanag ni Liam habang humihigop ng wine. May halong curiosity at paghalito si Tess. Hindi niya lubos maisip kung paano nagwo-work iyon. Pero sa isang banda, parang may part ng sarili niya na nakit sa idea. Ang openness ni Liam ay tila isang bagay na matagal na niyang hinahanap, pero hindi niya magawang sabihin kay Rico. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila ni Rico, naalala ni Tess ang conversation niya kay Liam. Babe, naisip mo ba na minsan parang kulang? Tanong niya habang hinahalo ang kape. Anong kulang? Tanong ni Rico, kunot noo. Ewan ko, parang routine lang tayo lagi. Dati, ang dami nating gustong gawin. Ngayon, parang wala na. Busy lang tayo? Ganun talaga. At least stable tayo, di ba? Sagot ni Rico, stable. Ang salitang iyon ay parang double-edged sword sa isip ni Tess. Para itong kalmadong tubig na walang alon, maaliwalas pero walang excitement. Sa isang banda, gusto niyang ma-appreciate ang seguridad na binibigay ni Rico. Pero sa kabilang banda, hindi niya maiwasang isipin kung hanggang kailan niya matiis ang monotonyang dulot nito. Tama naman si Rico, pero hindi sapat ang stability para sa puso niyang naghahanap ng thrill. Pagkatapos ng ilang linggo, hindi maalis sa isip ni Tess, si Liam. Patuloy silang nagkikita sa ibang events. At bawat pagkakataon, parang lalong lumalalim ang koneksyon nila sa bawat kwento ni Liam tungkol sa adventures niya, spontaneous trips, creative projects, at unconventional relationships. Parang nagbubukas ang mundo ni Tess. So ano tingin mo sa monogamy? Biglang tanong ni Liam sa isang casual dinner nila. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nagbukas tungkol dito, pero naramdaman niyang safe siya kay Liam. Ewan, it's what I've always known. Pero minsan, parang ang daming restrictions sa sagot ni Tess, halatang nag-iisip. Exactly. Relationships don't have to be cages, Tess. They can be what you want them to be. What makes you happy? Sabi ni Liam. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Tess. Sa dilim ng kanilang kwarto, ramdam niya ang bigat ng bawat paghinga ni Rico habang natutulog ito sa tabi niya. Sa isip niya, parang may nag-uumpugang boses.
Isa na nagsasabing tama na ang kung anong meron siya ngayon at isa pang umiiyak ng kalayaan. Ang bawat alaala ng kanilang relasyon, mula sa mga sweet nilang simula hanggang sa paulit-ulit na routine, ay parang pelikulang bumabalik sa isip niya. Ano bang kulang? Ako ba ang may problema? Tanong niya sa sarili habang pinipilit pigilan ang mga luhang gustong tumulo. Pero kahit anong pilit, hindi niya maalis sa isip si Liam. Ang mga ngiti nito, ang kakaibang pananaw sa buhay, at ang tanong na tila paulit-ulit. Ano nga ba ang nagpapasaya sa akin? Nasa tabi niya si Rico, tahimik na natutulog. Pero ang isip niya ay puno ng tanong. Ano ba talaga ang gusto ko? Tanong niya sa sarili. Mahal niya si Rico, pero hindi niya maitatanggi na hindi na siya masaya. At sa bawat pag-iisip niya kay Liam, parang may bumubukas na bagong mundo sa kanya. Isang mundo na malaya, masaya, at puno ng posibilidad. Sa huli, iniwan ni Tess ang sarili niyang tanong. Handa ba siyang baguhin ang buhay niya para sa isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan? O mananatili siya sa komportableng mundo kasama si Rico kahit paramdam niya ang emptiness? Lumipas ang ilang linggo at mas lalo pang lumalim ang koneksyon ni Tess at Liam. Ang mga simpleng usapan nila sa simula ay nauwi sa mahahabang diskusyon tungkol sa buhay, relasyon at kalayaan. Sa bawat pagkakataong magkausap sila, parang mas lalong lumilinaw kay Tess kung ano ang nawawala sa buhay niya. Ang excitement at spontaneity na matagal na niyang hinahanap. Alam mo, Tess, ang polyamory ay tungkol sa openness at honesty. Paliwanag ni Liam habang nagkakape sila sa isang tahimik na kafe. Hindi ito tungkol sa panloloko o pagtataksil. It's about loving more than one person at the same time, na hindi kailangang magtago o magsinungaling. Pero paano kung magselos? Tanong ni Tess. Halatang curious pero nag-aalinlangan pa rin? Selos is normal. Ang importante, pag-usapan niyo. Communication is key. Ang polyamory doesn't work without trust and transparency. Sagot ni Liam, sabay bigay ng isang ngiti na parang nagsasabing, kaya mo to. Sa totoo lang, hindi pa rin ganap na nauunawaan ni Tess ang konsepto ng polyamory, pero parang may nagising sa loob niya. Kung may paraan para maibalik ang spark sa buhay niya nang hindi kailangang iwan si Rico, bakit hindi niya subukan? Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Tess. Habang naghuhugas ng pinggan, naghihintay ng tawag sa opisina, o kahit naglalakad pa uwi, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ni Liam. Communication is key, honesty. Pero paano niya ito sasabihin kay Rico? Sa tuwing susubukan niyang simulan ng usapan, parang may bumabara sa lalamunan niya. Isang gabi, habang naghahapunan sila ni Rico, napagpasyahan ni Tess na ibukas ang ideya. Ramdam niya ang kaba sa bawat tipok ng puso niya, pero alam niyang hindi niya kayang itago ang nararamdaman niya. Babe, may kailangan tayong pag-usapan, bungad niya habang inilalapag ang kutsara't tinidor. Napatingin si Rico sa kanya, halatang seryoso ang tono ni Tess. Ano yon? Tanong niya, kita ang kunot sa noo. Naisip ko lang, paano kung may ibang paraan para maayos natin ang relasyon natin? Simula ni Tess, pinipilit na gawing mahinahon ang kanyang tono. Ano ibig mong sabihin? May problema ba tayo? Tanong ni Rico, halatang naguguluhan. Hindi naman problema. Pero alam mo namang matagal na akong parang may hinahanap na hindi ko mahanap. And recently, may nakilala akong tao na nagbukas ng isip ko tungkol sa polyamory. Sagot ni Tess, pilit pinapanatili ang kontak ng kanilang mga mata. Napakunot lalo ang noo ni Rico. Polyamory? It's a relationship where you can love more than one person at the same time. Pero may rules. May honesty. Walang pagtatago. Paliwanag ni Tess. Umaasang mauunawaan ito ni Rico. Tahimik si Rico. Kita sa mukha niya ang gulat at sakit. So, gusto mong makipagrelasyon sa iba habang tayo pa rin? Tanong niya. Ang boses niya ay bahagyang tumaas. Hindi naman ganon. Gusto kong subukan. Kasi baka ito ang makapagbigay ng spark na hinahanap ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Mahal kita, Rico. Gusto ko lang na may paraan na ma-explore ang mga nararamdaman ko habang tayo pa rin. Sagot ni Tess. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Tumayo si Rico at naglakad papunta sa bintana.
Hindi siya makapagsalita. Kita sa kanyang mga mata ang gulo ng emosyon, galit, lungkot at takot. Pagkatapos ng ilang minuto, humarap siya kay Tess. At kung hindi ko kaya, anong mangyayari sa atin? Tanong niya. Ayokong mawala ka, Rico. Kaya ko nga sinasabi to kasi mahal kita. Gusto kong maayos tayo. Pero kung hindi mo kaya, naiintindihan ko. Sagot ni Tess. Halos pabulong. Tahimik si Rico. Sa huli, tumango siya. Subukan natin. Pero tandaan mo, Tess, mahirap to para sa akin. Sagot niya. Pilit na tinatanggap ang ideya dahil ayaw niyang mawala si Tess. Sa unang pagkakataon, ipinakilala ni Tess si Liam kay Rico. Nagkita sila sa isang casual na lugar. Isang bar na hindi masyadong matao. Hi, Rico. Nice to meet you. Bati ni Liam. Malugod na inabot ang kamay ni Rico. Nice to meet you. Sagot ni Rico. Pero halata ang kanyang discomfort. Habang nag-uusap ang tatlo, pilit na pinaparamdam ni Liam na hindi siya banta sa relasyon ni Tess at Rico. Nagkwento siya tungkol sa kanyang trabaho, mga hilig, at kung paano siya naniniwala sa open relationships. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi maalis kay Rico ang pakiramdam na parang unti-unti siyang nawawala sa buhay ni Tess. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang dynamics ng relasyon. Excited si Tess sa novelty ng setup. Mas madalas siyang masaya at parang bumalik ang sigla niya. Pero kabaligtaran naman ang nangyayari kay Rico. Sa bawat oras na magkasama sina Tess at Liam, ramdam niya ang selos at insecurity. Sa isang dinner kasama si Liam, pansin ni Tess na tahimik lang si Rico habang nagbibiruan sila ni Liam. Babe, okay ka lang? Tanong ni Tess isang gabi habang sila ni Rico ay nagkukulong sa kwarto. Okay naman. Siguro, sagot ni Rico. Pilit nang umingiti pero halata ang bigat ng nararamdaman. Kung hindi ka okay, sabihin mo, ayokong pilitin ka kung hindi mo kaya. Sabi ni Tess, halatang may guilt sa tono. Kaya ko. Basta masaya ka, sagot ni Rico. Pero sa loob-loob niya, parang unti-unti siyang nawawala. Sa huli, masaya si Tess sa bagong chapter ng buhay niya. Pero unti-unti rin niyang napapansin ang pagbabago kay Rico. Mas madalang na silang mag-usap at tila nagiging distant ito. Sa kabila ng excitement na nararamdaman niya kasama si Liam, hindi maalis ang pangamba sa kanyang puso. Ginagawa ko bang tama? Tanong ni Tess sa sarili habang nakatingin sa reflection niya sa salamin. O baka naman mas lalo ko lang nasasaktan si Rico. Ang simula ng bagong setup ni Tess, Rico at Liam ay puno ng excitement. Parang may bagong kulay na dumating sa buhay ni Tess. Sa mga unang linggo, naging masaya ang trio na parang natural na nagkakasundo ang dynamics nila. Si Liam, na palaging may kakaibang ideya, ay nagdadala ng saya sa mga simpleng lakad nila. Pero sa kabila ng mga ngiti, may mga bitak na unti-unting lumalabas. Isang Sabado, nagkayayaan ang tatlo na magpunta sa isang art exhibit. Sa simula, masigla ang lahat. Si Liam ang natural na nagiging sentro ng atensyon dahil sa kanyang madaldal at charming na personalidad. Habang tinitingnan nila ang mga painting, napansin ni Rico na masyadong malapit si Liam kay Tess. Ang kanilang mga bulungan at maliliit na tawa ay parang mga tunog na pumupukpok sa isip ni Rico. Pilit siyang ngumiti, pero ramdam niyang naiiba na ang dynamics. Ang ganda ng piece na to, Tess. Parang ikaw. Malaya, masalimuot, pero maganda. Sabi ni Liam, sabay tingin kay Tess na parang may ibig sabihin. Tumawa si Tess, pero halata ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Ang drama mo, Liam, sagot niya, pero may kilig na hindi maitatanggi. Si Rico, na nakatayo sa likod nila, ay pilit na iniintindi ang sarili. Siguro naman hindi ito masama. Siguro parte lang ito ng adjustment, bulong niya sa sarili. Habang tumatagal, mas nagiging close sina Tess at Liam. Madalas silang mag-usap, kahit pa sa mga oras na wala si Rico. Minsan, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bagay na hindi niya madaling maibahagi kay Rico. Mga pangarap, frustrations, at ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya bilang individual. Si Liam ay tila isang salamin na nagpapakita ng mga aspeto ng sarili ni Tess na matagal nang nakatago. Ngunit kasabay ng saya, hindi na itago ni Rico ang selos.
Sa bawat tawanan nila, parang may bumubulong sa kanya na unti-unti siyang nawawala. Ang pagiging third wheel ay masakit, pero mas masakit ang pakiramdam na parang hindi na siya sapat. Isang gabi, nagpasya si Tess na magplano ng gabi kung saan silang tatlo ay magkakasama sa mas intimate na paraan. Nais niyang mas ma-explore ang dynamics nila nang walang ibang tao. Sa isang cozy na cabin sa Tagaytay, nagsama-sama sila para sa isang weekend na puno ng anticipation at kaba. Pagkatapos ng hapunan, nagdesisyon silang magkape sa harap ng fireplace. Ang init ng apoy ay tila sumasalamin sa energy ng gabi. Si Tess, na nakaupo sa gitna ni Rico at Liam, ay hindi maiwasang mapansin ang kakaibang bigat ng atmosphere. Ang tahimik niyo, biro ni Tess, pilit na binabasag ang tensyon. Iniisip ko lang, paano ito naging possible? Sagot ni Liam, tinitingnan si Tess ng diretso sa mata. Na may dalawang taong handang magbahagi ng pagmamahal sa isang tao. Hindi madali, sagot ni Rico, halatang may hinanakit. Pero mahal ko si Tess. At siguro, iyon ang dahilan kung bakit sinusubukan ko na puno ng katahimikan ang kwarto. Ramdam ni Tess ang bigat ng mga sinabi ni Rico. Alam niyang nasasaktan ito, pero hindi niya maitatanggi ang nararamdaman niyang koneksyon kay Liam. Sa gabing iyon, nagdesisyon silang tatlo na matulog sa iisang kama, isang simbolo ng kanilang pagsubok na magkaisa. Habang nasa kama, nasa gitna si Tess, nakaharap kay Rico, pero nararamdaman ang init ni Liam sa likuran niya. Hindi nagtagal, naramdaman niya ang kamay ni Rico sa kanyang pisngi. Marahang hinahaplos ang mukha niya. Mahal kita, bulong ni Rico, pero ramdam ang kaba sa kanyang boses. Mahal din kita, sagot ni Tess, habang dahan-dahang tumitingin kay Liam. Napansin niyang nakatingin din ito sa kanya. May halong tanong sa kanyang mga mata. Ang sumunod na nangyari ay puno ng tensyon at lambing. Ang bawat galaw ay maingat at puno ng respeto. Pero hindi maikakaila ang intimacy na bumalot sa kanilang tatlo. Si Tess ang naging sentro ng gabi na parang sinisilaban ng bawat dampi ng kanilang mga kamay. Ang malalambot na haplos ni Rico sa kanyang pisngi ay sinasabayan ng marahang paghaplos ni Liam sa kanyang likod. Tila pinapaalala kung gaano siya kamahal ng dalawang lalaki. Bawat yakap ay may kakaibang init. Ang yakap ni Rico ay puno ng familiarity at seguridad. Samantalang ang yakap ni Liam ay puno ng eksplorasyon at pananabik. Habang unti-unting naglalapit ang kanilang mga mukha, ramdam ni Tess ang kaba sa bawat halik. Banayad, maingat, pero puno ng emosyon. Ang kanilang mga kilos ay parang sayaw, dahan-dahan, maingat, at puno ng intensyon. Ang bawat hima sa kanyang balat ay tila may dalang mensahe ng pagmamahal at pagnanasa. Walang salitang binitiwan, pero ang kanilang mga kilos ay puno ng kahulugan. Ang gabi ay naging isang pagsubok ng tiwala at pagbubukas ng damdamin. Sa bawat saglit, ramdam ni Tess ang pagmamahal mula kina Rico at Liam, pero ramdam din niya ang bigat ng kanilang piniling daan. Kinaumagahan, nagising si Tess na nakayakap si Rico sa kanya, habang si Liam ay tahimik na nakatingin mula sa bintana. Ang araw ay sumisikat, pero ang mga alon ng emosyon mula sa nakaraang gabi ay nananatili sa hangin. Alam ni Tess na ang gabing iyon ay magbabago ng lahat para sa kanilang tatlo. Okay ba kayo? Tanong ni Tess. Pilit nang umingiti. Hindi ko alam, sagot ni Rico diretso ang tingin sa kanya. Pero mahal kita at mahalaga ka sa akin. Siguro iyon ang mahalaga. Ako rin. Dagdag ni Liam. Pero ramdam ni Tess ang kakaibang lungkot sa kanyang tono. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Tess ang bigat ng kanilang piniling relasyon. Hindi ito simpleng daan, pero handa siyang harapin ang lahat ng kahihinatnan nito. Kahit pa ang posibilidad ng pagkawasak, hindi nagtagal, pumutok ang balita tungkol sa kakaibang relasyon ni Tess, Rico at Liam. Isang simpleng larawan na ipinost ni Liam sa social media ang naging mitsa ng lahat. Ang caption na "Grateful for these two amazing people in my life" ay umani ng atensyon, hindi lang mula sa kanilang mga kaibigan, kundi pati na rin sa pamilya ni Tess. Isang gabi, tumunog ang telepono ni Tess. Pagkasagot niya, galit na boses ng kanyang ina ang sumalubong sa kanya.
Ano itong nababalita namin, Tess? Nakakahiya. Ano ang iisipin ng mga tao sa ginagawa mo? Bulyaw ng kanyang ina. Ma, hindi naman kayo ang may relasyon. Ako ito. Ako ang may desisyon sa buhay ko. Sagot ni Tess. Pilit na pinapakalma ang sarili. Desisyon? Sa dalawa ang lalaki mo. Anong klaseng anak ang pinalaki namin? Wala kang hiya, Tess. Patuloy ng kanyang ina. Ang bawat salita ay parang palasong tumatama sa dibdib ni Tess. Pilit niyang ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman, pero hindi ito tinanggap ng kanyang pamilya. Sa huli, binabaan siya ng telepono ng ina, kasabay ng ultimatum, huwag na siyang magpakita sa kanila. Sa sandaling iyon, parang nawala ng lupa si Tess sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sakit ng pagtakwil ng kanyang pamilya ay hindi maitatanggi, pero alam niyang hindi niya maaaring balikan ang dati. Napaupo siya sa sofa, tahimik na bumubulong sa sarili. Worth it ba talaga ito? Habang mas tumitindi ang external pressure, mas lalong lumalapit si Tess kay Liam. Siya ang naging sandala ni Tess sa mga panahong iyon at mas lalong lumalim ang kanilang koneksyon. Pero kasabay nito, mas lalong lumalayo si Rico. Napansin ni Tess ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Rico. Mas tahimik, mas madalas na wala sa bahay at mas bihira siyang kausapin. Isang gabi, umuwi si Rico na halatang galing sa inuman. Tahimik siyang pumasok sa kwarto at naupo sa gilid ng kama. Tinitigan niya si Tess, pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Okay ka lang, Rico? Tanong ni Tess, halatang nag-aalala. Tumango si Rico, pero halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagod lang, maikli niyang sagot. Pero sa loob-loob ni Rico, unti-unti na siyang nawawala. Ramdam niyang hindi na siya ang sentro ng mundo ni Tess. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalakas ang tanong sa isip niya. Hanggang kailan ko kakayanin ito? Isang gabi, habang si Tess at Liam ay nagkikita ng lihim sa kanilang paboritong lugar, dumaan si Rico sa parehong restaurant. Hindi niya sinasadyang makita ang dalawa, at ang kanyang nakitang eksena ay parang kutsilyong tumarak sa kanyang puso. Nakita niya si Tess na hawak ang kamay ni Liam, ang mga mata nito punong-puno ng saya habang nagbubulungan sila. Sa likod ng isang haligi, tahimik na pinakinggan ni Rico ang kanilang usapan. Liam, hindi ko maipaliwanag, pero kapag kasama kita, parang mas buhay ako. Sabi ni Tess, nakangiti habang nakatingin sa lalaki. At kapag kasama si Rico? Tanong ni Liam, na halatang curious sa sagot. Saglit na tumahimik si Tess bago sumagot. Mahal ko siya, pero ibang klase ka. Parang may binubuhay ka sa akin na matagal nang nawala. Hindi na nakapagpigil si Rico. Ang kanyang mga kamay ay nakasara sa kamao at ang kanyang hininga ay mabigat. Tahimik niyang iniwan ang restaurant, ngunit ang kanyang damdamin ay parang nagwawala. Ang sakit ng kanyang narinig ay hindi maitatanggi. Sa gabing iyon, naisipan niyang kumonekta sa isang taong matagal na niyang hindi kinakausap. Si Sandra, ang kanyang ex-girlfriend. Sa isang simpleng message, nagplano silang magkita upang magkamustahan. Sa una, walang ibang intensyon si Rico, kundi humanap ng kausap. Pero sa paglipas ng gabi, iba ang naging takbo ng kanilang usapan. Kamusta ka na, Rico? Matagal na rin bungad ni Sandra habang nakangiti. Okay naman, pero medyo magulo. Kailangan ko lang ng kausap. Sagot ni Rico, sabay inom ng kanyang beer. Habang tumatagal ang kanilang usapan, napansin ni Rico kung gaano pa rin siya komportable kay Sandra. Sa bawat halakhak at biro, parang bumabalik ang kanilang dati. At sa isang sandali ng kahinaan, isang yakap ang nauwi sa halik. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Rico na hanapin ang comfort na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi nagtagal, nalaman ni Tess ang tungkol kay Sandra. Isang gabi, habang kakauwi lang ni Rico, nadatnan niyang nasa sala si Tess. Hawak ang kanyang telepono at nagbabasa ng mga messages. Sino si Sandra? Tanong ni Tess. Ang boses niya puno ng galit at sakit. Natigilan si Rico. Hindi ito kung ano ang iniisip mo, Tess. Sagot niya. Pilit na iniintindi ang sitwasyon. Hindi? May mga messages kayo, Rico? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sagot ni Tess. Halos sumisigaw na. Dahil hindi mo na ako pinapansin. Dahil parang hindi na ako parte ng buhay mo? Sagot ni Rico.
Ang boses niya ay puno ng emosyon, at least kay Sandra. Naramdaman kong importante pa rin ako. Tahimik si Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang tinitingnan si Rico. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lang si Rico ang nasaktan sa kanilang relasyon, kundi pati siya. Ang mga desisyong ginawa niya ay may mga consequence na hindi niya inaasahan. Samantala, si Liam ay tahimik na nag-iisip sa mga nangyari. Ramdam din niya ang epekto ng kanilang setup sa kanilang tatlo at hindi niya maialis sa isip na baka siya ang dahilan ng pagkasira. Tama pa ba ito? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa litrato nilang tatlo. Sa gabing iyon, naupo si Tess mag-isa sa kanilang sala, iniisip ang lahat ng nangyari. Ang kanyang pamilya, si Rico, at kahit si Liam, lahat sila ay naapektuhan ng kanyang mga desisyon. Sa wakas, tinanong niya ang sarili, worth it ba talaga ito? Ang mga araw ay naging mabigat para kay Tess. Ang tensyon sa pagitan nila ni Rico ay lalong tumindi, habang ang relasyon nila ni Liam ay tila lumalalim, ngunit puno ng mga tanong. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang hindi inaasahang balita na tila isang palaso sa kanyang puso. Isang gabi, habang nagkakape sina Tess at Liam sa kanilang paboritong tambayan, biglang nagsalita si Liam. Ang kanyang tono ay seryoso, malayo sa karaniwang masayahin niyang ugali. Tess, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula niya, pilit na iwas ang tingin. Ano yon? Tanong ni Tess, halatang kinakabahan. Ramdam niya ang bigat ng sasabihin nito. May offer akong natanggap mula sa isang kumpanya sa Australia. Gusto nila akong kunin para sa isang malaking proyekto. Ito na ang matagal ko ng pangarap, sabi ni Liam. Mabagal ang bawat salita. Napatingin si Tess. Pilit iniintindi ang mga salitang narinig niya. Ibig sabihin nito, aalis ka? Tumango si Liam. Oo, Tess. At kailangan kong umalis sa loob ng 2 linggo. Ramdam ni Tess ang bigat ng balitang iyon. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay, ang taong naging sandalan niya sa mga mahirap na panahon, ay biglang aalis. So ano na tayo? Wala na ba? Tanong ni Tess. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Tess, alam mong hindi ako para sa long-term commitments. Naging masaya ako sa atin, pero alam nating pareho na hindi ko kayang manatili. Sagot ni Liam, halatang may lungkot sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Tess. Ang ideya na masaya siya kasama si Liam ay biglang nawala. Ang iniwang espasyo sa kanyang puso ay parang mas malaki pa kaysa dati. Tahimik siyang umalis, hindi nagpaalam. Ang bawat hakbang palayo sa tambayan nila ay tila mas mabigat kaysa sa naunang isa. Pagkatapos ng usapan nila ni Liam, nagdesisyon si Tess na harapin si Rico. Isang gabi, kinausap niya ito sa kanilang sala. Tahimik na nakaupo si Rico habang si Tess ay halatang nag-aalala. Rico, kailangan nating mag-usap. Simula ni Tess, pilit na tinutulak ang sarili na magpakatatag. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan, Tess? Tanong ni Rico. Ang boses niya ay malamig pero puno ng sakit. Alam kong nasaktan kita. Hindi ko sinadya ang lahat ng ito. Pero mahalaga ka pa rin sa akin. Gusto kong ayusin ito, sabi ni Tess. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Napailing si Rico. Ayusin? Paano mo aayusin ang nasira na? Alam mo bang araw-araw akong nagtatanong kung bakit hindi ako sapat? At pagkatapos, nalaman ko pa tungkol kay Liam. Parang sinaksak mo na ako, Tess. Alam kong nagkamali ako, Rico. Pero hindi lang ako ang nagkamali. Anong tungkol kay Sandra? Paano mo ipapaliwanag yun? Sagot ni Tess. Ang boses niya ay tumaas, puno ng emosyon. Tumahimik si Rico, halatang tinamaan. Oo, nagkamali rin ako. Hinanap ko ang comfort na hindi ko naramdaman sa atin. Pero kahit na hindi ibig sabihin nito na kaya kong kalimutan ang lahat ng ginawa mo. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Tess na masyado na nilang nasaktan ang isa't isa. Ang relasyon na dati ay puno ng pagmamahal ay napalitan na ng sakit at hinanakit. Wala nang babalikan. Habang nag-iisa sa kanilang apartment, nagbalik-tanaw si Tess sa lahat ng nangyari. Ang saya, ang kilig, ang sakit, at ang pagkabigo. Lahat ito ay bumabalik na parang pelikula. Ang mga alaala ni Liam at Rico ay parang mga aninong hindi niya matakasan. Sa mga sumunod na araw,
Nagdesisyon si Tess na tapusin ang lahat ng ito. Hindi na siya maaaring manatili sa sitwasyon na alam niyang wala nang patutunguhan. Sa kabila ng sakit, alam niyang kailangan niyang unahin ang sarili. Isang umaga, nagsimulang magsulat si Tess ng liham para kay Rico. Ang bawat salita ay puno ng emosyon, parang inilalabas niya ang lahat ng bigat na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Mahal kong Rico, pasensya na sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Hindi ko sinadya ang lahat ng ito, pero alam kong hindi sapat ang mga salita para burahin ang sakit. Naging makasarili ako. Hinanap ko ang mga bagay na alam kong magdudulot ng gulo sa atin. Pero sa kabila ng lahat, gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal kita sa parang kaya ko, pero alam kong hindi iyon sapat para sa atin. Salamat sa lahat ng binigay mo, sa lahat ng oras na pinilit mong unawain ako. Pero ngayon, napagtanto kong kailangan kong unawain ang sarili ko. Hindi ako pwedeng manatili kung ang ibig sabihin nito ay mas lalo pa kitang masasaktan. Salamat sa pagmamahal mo, Rico. Ikaw ang nagturo sa akin ng halaga, ng pagpapatawad. Kahit alam kong hindi ko iyon karapat-dapat, mahal ka pa rin ng puso ko pero kailangan kong bitawan ka. Sa huli ng liham, pinirmahan niya ito at iniwan sa mesa. Alam niyang darating ang araw na mababasa ito ni Rico, pero alam din niyang hindi na niya pwedeng hintayin ang sagot nito. Sa huling eksena, makikita si Tess sa isang bus, nakatingin sa malayo. Ang kanyang bagahe ay maliit lang, simbolo ng bagong simula. Habang tumatakbo ang bus, isang ngiti ang unti-unting bumalot sa kanyang mukha. Ang mga lugar na dinadaanan ng bus ay puno ng mga alaala. Ang restaurant kung saan sila madalas mag-date ni Rico, ang tambayan nila ni Liam at ang bahay ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi na siya natitinag. Sa kabila ng lahat ng sakit, alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Hindi na siya nakakulong sa expectations ng iba, sa pagmamahal na puno ng tanong o sa sakit na dulot ng mga maling desisyon. Ngayon, handa na siyang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang sariling boses na sinasabi, "Tatluhan ang gusto ko noon, pero ngayon, gusto ko lang ay ako." The end.